Magandang araw, mga kaili-ili. Kamusta kayong lahat? Halina't pakinggan naman natin ang isang makapanindig balahibong kwento. Toto, nandyan ba si Pipoy? Napahinto ako sa pagbabayo ng nilagang kamuting kahoy nang marinig ang boses ng kapitbahay naming si Mang Dario. Wala pa, Mang Dario. Nagtutuli pa doon sa tabing ilog. Sagot ko sa kapitbahay namin. Madalas kasing may naghahanap kay tatay sa bahay. Yung iba ay may patitingnan na silang gamit at yung iba naman ay nagpapagamot. Bukod kasi sa pagiging mekaniko, ay isa ring manggagamot si tatay. Hindi naman siya masasabing kabilang sa mga doktor kwak-kwak na tawagin. May pinag-aralan naman si tatay. Kaso nga lang ay hindi niya natapos ang kurso niya sa medisina dahil sa kahirapan sa buhay. Marami naman siyang napagaling dahil mga legit na herbal talaga yung ginagamit niya. Bumalik naman ako sa pagbabayo ng gagawing nilupak nang umalis din kaagad si Mang Dario. Isa rin kasi ito sa negosyo ng pamilya namin. Puto, nilupak, biko at suman. Maraming nagpapaluto sa amin, lalo na kung may handaan. Pero bukod sa kakanin, ay isa rin sa malaking pinagkukunan namin ng gastusin sa bahay ay ang aming babuyan. Ilang araw na lang at nakahanda ng katayin ang 3 sa mga iyon. Habang nagbabayo ng kamuting kahoy, ay natigilan ako nang mapansin yung matandang babaeng nakatayo sa tapat ng bahay namin. Napakunot ang noo ko dahil nakatingin lang talaga siya sa bahay namin. Siguro'y hinahanap niya si tatay. Lola, ano pong atin? Tanong ko sa kanya. Saka pa lang siya napalingon sa direksyon ko. Ngumiti yung matanda at lumabas naman ang nangingitim niyang mga ngipin. Hindi yata uso ang toothbrush kay Lola. Ang lulusog na mga baboy niyo. Hangisi nitong sabi. Napakunot ang noo ko. Paano niya nalaman na may baboy kami? Iyong kulungan kasi ng baboy namin ay nasa likod pa ng bahay namin. Isa pa, ay alaga naman sa linis ang kulungan kaya hindi iyon nangangamoy. Kinukuha kasi ng tiyuhin ko yung mga naiipong dumi ng baboy para gawing pataba sa tanim niya sa bukid. O-order po ba kayo? Magkakatay po kasi kami sa Makalawa, sabi ko sa matanda. Muli itong napangiti. Oo, 2 inahing baboy iyo. At saka, baka gusto niyo rin mag-alaga ng native na baboy. Mura ko na lang ibibigay sa inyo. Nako, wala pa ho kasi si tatay eh. Hayaan niyo at sasabihin ko na lang sa kanya mamaya. Ano nga hong pangalan niyo? Ipapadeliver niyo ba yung baboy sa... Hindi na iho. Kami na lang ang kukuha rito bukas. Magsasalita pa sana ako nang bigla na lang mawala yung matanda. Ha? Saan napunta yun? Lumabas pa ako ng bahay at nagpalingalinga pero ni anino ng matanda ay hindi ko na nakita. Hapon na, nang makauwi si tatay, binanggit ko kaagad sa kanya ang tungkol sa baboy na order kanina. Ipinahanda ni tatay ang 3 inahing baboy ng hapong ding iyon para kukunin na lang daw bukas. Miyerkules ng umaga. Dumating yung matandang umorder ng 2 inahing baboy kahapon. Nakasuot siya ng itim na salakot at halos hindi na namin makita ang kanyang mukha. Sakay ito ng isang kulong-kulong o iyong motor na may sidecar na madalas ginagamit sa pangangalakal o sakayan ng mga alagang hayop na may katamtamang laki lamang tulad ng baboy at kambing. Isa pang nakaagaw pansin sa akin ay yung kasama niyang lalaki. Sa tansya ko ay nasa 30 anyos na ang lalaking iyon. Marahil ay anak ng matanda. Magandang araw ho. Nakahanda na ho yung kukunin yung baboy. Pero kung gusto niyong mamili muna, pwede naman ho. Maggalang na sabi ni tatay. Nagkatinginan kami nang hindi sumagot yung matanda. Nakangiti lang siya sa amin na para bang nasisihan siya sa sinabi ni tatay. Tawagin niyo na lang akong Aling Nena. Hindi na ako pipili. Alam ko namang lahat ng mga baboy niyo ay malulusog. Muling lumabas ang nangingitim nitong mga ngipin nang ngumiti
sa amin. Nang magkasundo sila ni tatay sa presyo, ay tinulungan kami ng lalaking kasama ni Aling Nena para isakay ang dalawang inahing baboy sa dala nilang kulong-kulong. Ngunit, bago umalis yung matanda, ay inalok pa nito si tatay na kumuha ng native na baboy. Seryoso ka po ba, tay? Hindi naman mabenta ang karne ng native na baboy dito. Bulong ko sa aking ama. Hindi naman pagbenta iyon eh. Hindi ba't malapit na ang birthday ng nanay mo? Ipangahanda natin iyon. Napatangutang muna lang ako at hindi na kinontra pa si tatay nang makipagkasundo itong muli kay Aling Nena. Tila may kislap ang mga matang bumaling sa akin si Aling Nena. May anak ka bang dalaga? Tamang-tama. May handaan sa amin bukas. Pasamahin mo sa anak mo para naman makapasyal sa baryo namin. Napakamot sa batok si tatay. Titingnan ko ho kung papayag ang anak ko. Sige ho, salamat sa pag-imbita. Makahulugang tumingin sa akin si tatay nang sumakay na sa motor si Aling Nena. Tamang-tama pala ang pagkuha ng baboy. Tay, makakatsibog pa. Isasama ko si Leia. Wala kang isasama, Toto. Gulat akong napatingin sa kanya. Ho, bakit naman? Bukas, pagpunta mo roon, ay huwag kang magpapaabot ng gabi. Pasasamahan kita kay Toper. Napailing na lang ako sa inasta ni tatay. Bigla na naman kasi siyang nagsungit sa hindi malamang dahilan. Sayang naman kasi yung handaan. Minsan lang may mag-imbita sa amin. Nang gabing iyon, ay nagtaka ako nang makita si tatay na naglalagay ng kalamansi sa plastik ng yelo. Oh, dalhin mo to bukas. Alam kong hindi mo mapipigilan yung kasibaan mo. Pero, bago ka kumain, patakan mo muna ng kalamansi ang kahit anong putahing kakainin mo. Ibinigay din ni tatay sa akin ang patalim niyang gawa sa nara, ang hawakan at kaluban nito. Sa mismong talim naman ay may mga nakaukit na letra. Hindi ko na tinangkapang basahin dahil sasakit lang ang ulo ko roon. Kinabukasan, 2:00 na ng hapon. Nang umalis kami, patungo sa kabilang baryo kung saan nakatira si Aling Nena. Naituro naman ng matanda kung saan banda kami pupunta, kaya hindi kami nahirapan pang hanapin iyon. Magtatanong-tanong na lang daw kami kung sakaling mahirapan kami sa paghahanap. Pumasok ang dala naming owner-type jeep sa makitid na kalsada sa baryo. Halos hindi makita ang katawan ng mga dadaanan naming puno dahil nababalot na ng damo ang mga iyon. Malayo-layo na rin kami sa kantong pinasukan namin. Pero wala pa rin kaming nakikita ni isang bahay. Toto, sigurado ka bang dito tayo dadaan? Parang walang kabahay-bahay dito ah. Baka naman, ginugood time lang tayo nung matanda. Mayari pa tayo ni Chong Pipoy. Sasagot na sana ako kay Tuper nang bigla na lang tumirik yung sinasakyan namin. Anak ng putakti naman oh. Sa kaligitnaan pa talaga nasiraan. Parang naman kasi panahon pa yata ni Tarsa tong jeep ng tatay mo. Mas maganda pa kung kulong-kulong ginamit natin dito eh. Pahamak naman oh. Bumaba mula sa jeep si Toper at inusisa kung anong problema ng sasakyan. Mas may alam kasi siya sa sasakyan kaya hinayaan ko na lang siya. At mukhang inabot talaga kami ng kamalasan dahil wala sa loob ng jeep yung toolbox ni tatay. Napilitan kami ni Toper na iwan muna sa may kalsada yung jeep at maglakad-lakad muna para magpatulong sa mga taga-baryo. At hindi naman kami nabigo dahil ilang metro mula sa pinanggalingan namin sa wakas ay may natanaw na kaming mga bahay. Nagulat pa kami ni Toper nang sa unang bahay pa lang ay nakita na namin kaagad si Aling Nena. Abala ito sa pagpapakulo ng tubig sa malaking kawa sa harap ng bahay nito. Siguro'y kakatayin na nila yung biniling baboy sa amin kahapon. Magandang hapon ho, Aling Nena. Ipinaliwanag ko sa kanya ang nangyari sa sinasakyan namin at sinamantala ko na rin iyon para makahingi ng tulong. Natuloy niya kami sa bakuran nila na napapalibutan ng mga alagang manok at mga kahoy na panggatong. Halos magkadikit-dikit lang ang bahay doon.
Mukhang magkakasundo rin sila dahil iisa lang yung bakod nila sa harapan. Walang anumang hati sa pagitan ng mga bahay. Pasok kayo. Kumain muna kayo bago kayo pasamahan kay Tasyo para ayusin ang sasakyan nyo. Sige na, upo na kayo. Halos maglaway kami ni Tuper nang isa-isang hinain ni Aling Nena ang iba't ibang putahe na pawang masasarap. Parang may kung anong tumutulak sa amin na lantakan ng mga pagkain sa aming harapan. Biglang kumalam ang sikmura ko at naglaway sa mga putahe. Heto ang plato. Sige mga iho, kain lang kayo hanggat gusto ninyo. Todong ngiting, sabi ni Aling Nena. Nang kami na lang nito perang naiwan sa kusina, ay doon ko na lang naalala ang mahigpit na bilin sa akin ni tatay. Ako mang susubo na ng pagkain si Tuper nang pigilan ko ang kamay niya at pasimpleng sumenyas. Kinuha ko sa bulsa ang baong kalamansi at ibinigay kay Tuper ang isa. Sabi ni tatay, bago daw tayo kumain ng kahit anong putay sandaan, ay pigaan daw muna ng kalamansi. Ngunit, parang walang narinig si Tuper na kaagad nilantakan ang mga pagkain. Tuper, teka lang, pigaan muna natin ng... Hindi ko na natapos ang pagsasalita dahil tinabig ni Tuper ang kamay ko. Kaya naman ay wala akong nagawa ng oras na yon, kundi hayaan na lang siyang kumain. Kinuha ko na lang ang dalang kalamansi at pasimpleng pinigaan yung isa sa mga putahing nakahain sa mesa. Ganoon na lang ang panlalaki ng mata ko nang bigla na lang bumula yung ulam. Napuno iyon ng malalaking bula hanggang sa unti-unting luminaw ang itsura ng pagkain sa harap namin. Kitang-kita ng mga mata ko iyong naglalakihang mga buto at nangingitim na karne. Isa pang mas nakakapangilabot sa akin ay iyong nakakapaibabaw sa karne. Parang ngipin ng tao. Halos bumaliktad ang sikmura ko nang manuot sa ilong ko ang kakaibang amoy mula roon. Iyon bang parang amoy ng naaangnas na bangkay. At paglingon ko kay Tuper ay nakasubsob na siya sa mesa at wala nang malay. Nataranta ako nang marinig yung boses ni Aling Nena. Niyugyug ko ang balikat ni Tuper para gisingin siya. Pero ni hindi man lang gumalaw ang pinsan ko. Nagustuhan niyo ba ang hinanda namin? Napalingon ako kay Aling Nenang nakangisi sa may bukana ng pinto sa kusina. Kinabahan ako nang mawala ang ngiti sa mga labi niya. Hindi mo nagustuhan ang mga pagkain, iho? Sa pagkakataong iyon, ay biglang naging magaspang at malalim ang boses ni Aling Nena. Napatayo ako mula sa upuan at naalarma nang manlisik ang mga mata ng matanda habang nakatingin pa rin sa akin. Lahat ng dayong napapadpad dito ay hindi na nakakauwi, iho. Napuno ng nakakakilabot na halakhak ni Aling Nena ang buong bahay. Pinagpawisan ako ng malamig nang unti-unting nangulubot ang mukha nito at naglabasan na rin ang itim na balahibo sa buong katawan ni Aling Nena. Napatras ako, pero naramdaman ko ang matigas na dingding sa aking likuran. Tuper! Tuper! Gumising ka dyan! Ngunit, nanatili pa rin walang malay ang pinsan ko hanggang sa naalala ko yung patalim na ibinigay ni tatay. Kinapa ko iyon sa likuran ng suot kong maong. Subukan mong lumapit. Hindi ako nangingiming itarak ito sa dibdib mo. Tanda! Lakas loob kong sigaw habang hawak ang patalim ni tatay na may nakaukit na kakaibang mga letra. Kitang-kita ko ang pagkagulat sa mukha ni Aling Nena nang makita niya ang hawak kong patalim. Napaatras siya at takot na lumabas ng bahay. Sinamantala ko naman ang pagkakataon para muling gisingin si Tuper, pero mukhang matindi ang epekto ng kinain nito. Ikinawit ko sa aking liig ang braso ni Tuper at kahit mabigat ay pinilit kong mailabas ng bahay ito. Ngunit, bago pa man ako makalabas ng bakuran, ay muli akong napahinto nang mapansin ang naglalakihang mga itim na baboy sa daraanan namin. Namumula ang mga mata ng mga ito
at naglabasan na rin ang matutulis na pangil habang patuloy ang pagtulo ng laway sa lupa. Saka ko lang napagtantong madilim-dilim na pala noon. Umalis kayo sa daraanan namin, matapang kong sigaw at muling inilabas ang patalim. Pansamantala ko munang ibinaba si Tuper at ginamit ang patalim para gumuhit ng linya sa lupa hanggang sa daan palabas ng bakuran. Noon ko lang napagtanto ang silbi ng mga salitang nakaukit sa talim. Napaatras ang mga ito nang sinimulan ko ng gumuhit sa daraanan namin. Kung may epekto man ang patalim sa kanila, tiyak na hindi sila makakalampas mula sa guhit na iyon. Lumakas ang angil ng mga itim na baboy, ang ilang hakbang na lang ang layo ko sa kanila. Babalikan ko na sana si Tuper nang bigla na lang tumalon yung isa at dinamba ako sa aking likuran. Mabilis naman akong kumilos. Umigkas ang aking kamao at buong lakas na sinuntok ang ulo ng baboy at saka maraing itinarak sa katawan nito ang patalim. Kasabay ng pagbagsak nito sa lupa ay siya ring pagtulong ng dugo mula sa aking balikat na nakalmot ng matutulis nitong kuko. Dahil sa nangyari ay malakas na umatungal ang mga hayop na nasa paligid ko at pagkuway kumaripas ng takbo papalayo. Hindi naman ako nag-aksaya ng panahon at muling binuhat si Tuper pabalik sa jeep na sinakyan namin. Sa awa ng Diyos, bago pa man kami makarating doon, ay nakarinig na kami ng tunog ng paparating na sasakyan. Lumiwanag ang mukha ko nang makilala si tatay na sakay ng isang tricycle. Toto! Hindi pa man humihinto ang tricycle, ay bumaba na si tatay para daluhan kaming magpinsan. Sinabi ko kay tatay ang buong pangyayari at nang gabing iyon ay ginamot niya si Tuper mula sa epekto ng kinain nito. Matapos painumin ng tinimplang herbal, ay isinuka ni Tuper ang mga kinain nito. Napatakag kami ng ilong nang tumambad ang kulay itim at puno ng maliliit na uod na isinuka ng aking pinsan. Mabuti lang daw at naagapan si Tuper, kundi tiyak na lulubha pa ang kalagayan nito at sa oras na mangyari iyon ay maaaring balikan pa ito ng mga aswang, ang pamilya ni Aling Nena. At dyan na nga natatapos ang ating istorya. Nawa, ito ay inyong nagustuhan at maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta.